Alright, second half officially underway. Maraming salamat sa panonood. Ton Rojas, Bo Belga, and Flo Del Agua. Your broadcasting for today. Manghubat missing, and Lina Bo is starting this third period. Oo, kasi they have positive outcome kanina sa before we go to the sa second half. Eto, Lina. Good job by Igliane, standing his ground. Mabigat yan si Lina. Oo, nadadala niya sa ilalim yung Igliane. Kaya lang mahaba rin kasi yung Igliane. Pagka challenge ka niya, ano rin maiilang ka rin talaga Pero size and heft wise, eto. Puro heft lang to. Itong bata to. Talagang aatakihin ka niya. Kahit si Yukin Andrada, hindi niya sinasanto. Payosik. Ayan na. Mukhang nakalimutan na may James Payosik itong San Beda. Dire-diretso. Let's see if that will start something para dito sa finals MVP. Noong season 99, Escamis steps back. Clint Escamis, nothing but net. He has been on fire. He was just doing a one-on-one on top. Tapos, alam mo yung ginagawa niya na lang ng paraan yung defender niya. Kasi nga, if he runs a ball screen, dinodouble siya. Pagka one-on-one nga naman, ayun naman. It's either you making the shot or, alam mo yun, mahahanap mo yung mga kasama mo. Nakasagot itong si Tagle. Cuenco. Ngayon, sabay na. Si Clint tsaka si Cyrus dito. Inside pass, Igliane. That's the second time. Kanina pa, kanina pa. Ito yung iniwan si Payosik sa ibabaw. Ito naman yung atake ni Escamis. Actually, there's a screen para ni-reject ni Escamis yun. Kasi nga alam niyang dodobolin siya. Ito naman yung tira ni Tagle. Bismarck Lina. Hinihingi yung bola. Bigay dito kay James. Sabi niya, alis dyan. Oo, alam niya Alam niya na may size advantage siya Payosik. To the shoot. Payosik. Yun. Back-to-back baskets for James Payosik. Let's go to Flo Del Agua. Pasilip sa dugout ng defending champion San Beda Red Lions as they are down in the first half. It was highlighted that Mapua had 12 second chance points. Kaya ika nga ni Coach Yuri Escueta, they gave away 12 points from simply not rebounding. Coming into the latter part of the game, the Red Lions need to lessen their defensive mistakes at isa-isa nga silang binigyan ng saging bago bumalik sa court and hopefully makabawi sila for the rest of the match. All for now, balik sa inyo. Depensa. That's the point of emphasis para dito sa kupunan ng San Beda. And they need to do a better job with rebounding. Yun yung sinabi ni Coach Yuri. Escamis again falling down. And possibly falling in love with the three. Tagle. Short. Payosik. Ayan na. That's the James Payosik that we know fighting for those rebounds. Libre. Short. And he gets his own miss. James Payosik. Diba? Yung Payosik na kilala natin. Yan yung James Payosik. At napa-timeout si Coach Randy Alcantara. San Beda down by just 2. Ancheta. Let's see if they'll try to establish Liwag. Enon pulls up for 3. Allen Liwag. What a pass to Ancheta. And Ancheta is able to score. And gives the lead back to Benilde. Miscommunication on the San Beda defense. Capitalize na yun. Ito yung nagagawa ni Allen Liwag. When he gets the ball in the post, they can run the offense through him. Yeah. It's something you worked hard for. Back to the ball game and back to the QD Cam. And they're seeing themselves on the big screen dito
sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. Maraming salamat sa inyong panonood. We are live right now on GTV simulcast on Heart of Asia. James Payosing coming alive, 0 points, 0 for 3 in the first half. But in this quarter, 3 out of 4 for 6 points. Oh, and 3 minutes pa lang ang nakakalipas dito. After that free layup sa gitna, nagtuloy-tuloy na itong si Payosing. Nagpintes, rebound niya ulit. Ito yung putback niya. Kahit na-challenge ni Igliani doon, nagawa niya pa rin ang paraan. And yun yung James Payosing na nakita natin in season 99. Di ba? Hindi naman magawa finals MVP yan kung, alam mo yun, pabugso-bugso lang siya. Oh. Medyo na malakas yung pagka ni Payosing kay Cuenco. After a 13-point lead para dito sa Mapua, 2 na lang ngayon. Kaya San Beda did a better job in the second half. With only less than 4 minutes na nakakalipas. Cobilla. Cuenco. Puno. Oh, Cuenco gets it back. Line ball na naman. Stepping na naman siya sa sideline. Talagang ayaw bitawan ni Cyrus eh. Oo. Kaya lang napasobra yung ikot niya. Sa sideline na pala siya. San Beda with a chance to tie or take the lead. Puno, binigay kay Estacio. Payosing puts his head down. Oh! Oh! It's a hard foul for Cuenco. Pero pagbagsak nila ni Payosing, medyo mayroong pang contact doon. For sure, the referees will review this. I saw an elbow from Payosing as he went down. Payosing obviously did not like that. Oh. Kasi pag doon sa replay natin, parang tinignan ni Payosing itong si Cuenco. If that happens and then it's an elbow in the face, unsportsmanlike yun. Mahina na yung unsportsmanlike, pero sa mukha kasi yun eh. Yun o, nakatingin siya kay Cuenco sa side. It's above the shoulder. Mahina na. Kung sakasakali, mahina na ang unsportsmanlike. Pero pagka in-upgrade nila ito sa mas mataas pa, there. Hindi naman. Actually, hindi naman. Better angle ito. Pero, hindi naman tayo referee. So, they will have... Ayan na. Nabubuhay ng ating crowd. Lalong-lalo na itong mga alumni at estudyante ng San Beda. Well, one positive thing para sa San Beda based on the replay, walang swing. Wala. Upon review, the call stays foul one. That's why they only call a foul on Cuenco. One on the Cardinals. They only call foul on Cuenco. Wala na. Coming in for the Cardinals. After 2 free throws for James Payosing. Wala na yung incident nila pagbagsak. Payosing has been the man of the moment. But he misses on the first free throw. Aktibo yung mga fans ng Mapua dito. It's a good crowd on a Tuesday, ha? Itong San Beda Mapua na to.
Mapua lead has shrunk to 1. Mangubat kontra Estacio. Abonete. Mangubat. Hubilia. Aatake. Malakas. Another rebound for Payosing. Payosing, dire-diretso. James Payosing. Diba? Yung hinahanap natin na James Payosing, tuloy-tuloy dito sa third quarter na ito. And he gives the lead to San Beda. Nagising bigla ang San Beda after that halftime huddle with Coach Yuri. Uy! Miscommunication between Abonete and... Oh! That's just a duty foul or... No, they're not gonna review it. Ito yung atake ni Payosing kanina. Having foul, number 0, Clean Escamis. No, but they will review this. We will have a review. At ganun-ganun lang, lamang na po ang San Beda ng isa. It's just a simple duty foul. Yeah, clearly Clearly, it was going for yung the kamay ball. niya tumama sa bola. But the effect of that bump was really hard. Yun naman yung kailangan mo. If you were giving a foul, at least prevent an N1. Make it a statement na it's a real foul. Walang N1. Tapos, ganun lang. Kasi if you were just gonna give up a foul, a soft foul, and then mag-i-N1 pa, double block ay sa'yo eh. Nakashoot na, foul ka pa, extra ano pa, bonus free throws pa. Oh, they upgraded it to unsportsmanlike foul. I don't know what they see. I don't know what the referee sees. Pero, But I agree with you, Bo. diba? In other words, no easy baskets. Oo. Kasi those possessions are really important. Diba? Preparation na rin ito for the playoffs. For the, magkaroon ka ng, kumbaga, no easy baskets for every possession. So you need to earn it every single time. But the referee sees something different from our point, di ba? They're the one who's deciding what to call. So Puno finally gets on the board with those 2 free throws. 14 seconds on the Ito na rin kaya yung simula ni Puno in this ball game. Kasi kanina pa natin siya hinahanap. Si Payosing nagpakita na. Si Puno na. Andrada mula sa kanto. Ito, rebound kay Puno. Puno. No foul called. Good defense by the Mapua on that one. It's a 14-3 para dito sa San Beda dito sa third quarter na. Escamis to Bangkale. 5 on the shot clock. Bangkale. Wala. Concepcion. Wow! Ganda naman. Napaganda pa yung supalpal na yun. Napunta sa kanya sa tapat niya. Yam Concepcion. New addition. Making an impact para dito sa Mapua. And the steal by Escamis. Clint Escamis. Goodbye! Balikan naman sa Mapua. Timeout, San Beda Red Lions. Silio. Pangasinan. Estrada is on the move. Estrada puts it up and in. So Jimbo is on. Tayo naka 30 points sa first quarter. Right now, they're just 12 and 10. Montesilio surveys. Luna providing the screen again. 8 to shoot for now. Pull-up jumper. Estrada with back-to-back baskets. Tara ng miscommunication sa Letran defense kung bakit walang tao na nagpunta dun sa open shooting. Corner shot. Wow.
designated shooter. Misfires. So we've had some very tense moments here in the third quarter. A lot of hard fouls or playoff fouls, so to speak. Hey, we have a champion coach, Frankie Lim. Won several championships for the Red Lions. Ito yung offensive rebound ni Concepcion. Nasupalpal na ni Yuki, napunta pa rin sa kanya. Napaganda pa lalo. Ito naman yung steal ni Escamis. Ang galing nito sa anticipation ng pasa eh. Hindi niya tao si Yukien doon pero alam niya na ipapasa kay Yukien ang bola. Averaging 2.3 steals per game, Clint Escamis. Pinalik na naman ni Coach Yuri itong si Bismarck na sa lineup niya. They were running stagger screen going to the baseline dito kay Bismarck. Ayan, power move. Oy! Yung play para sa kanya talaga eh. Oo, sa ano talaga eh. Kasi nga, meron silang mga positive outcome nung napupunta kay Lina yung bola. Sir Mike Advani. Ito, long time supporter ng Beta. Panahon ko pa yata. Andyan na siya. Ito, bagong entry, Bo. Bubunot na si Coach Randy ng ano niya. And I think sa physical attributes niya, kaya niyang bakayan itong si medyo Bismarck. may match-up tong dalawang to. Si Fermin. But before that, he needs to move Lina first out of his comfort zone kasi masyadong malalim na eh. 1 for 2 sa pagkakataon na yon para kay Bismarck. Tabla po tayo, 45 all. This is our fourth deadlock. As we expected, it's gonna be a close game. Lumayo, nakahabol. Hubilia. Talagang iniiwan siya sa labas eh. Aba, Fermin. Hinahanap niya na sa loob. Ayun na naman si Concepcion. Ganda ng mga pulot itong si Young Concepcion. Yung tao niya dumobol doon kay Fermin. Nagkaroon ng pamol, napunta kay Concepcion na naman. Right place, right time para dito kay Concepcion. Sahonya. Libre. Yun yung mga ibibigay mo na lang sa kanya kaysa patirahin mo sa salpas. Bangkale. Hubilia. Downhill. Concepcion na naman. Hubilia. Kita mo naman yung Hubilia tsaka Concepcion. Pag hindi mo binaksaw, tatalo ng katalaga nito. Ito yung hanap nila kay Fermin kanina. Nag-fumble na napunta kay Concepcion sa ilalim. Ito naman yung atake ni Sohonya off a ball screen. Tuloy-tuloy. Yung ginawa ni Cyrus Cuenco kanina. Ginaya naman ni Sohonya. Ginaya niya. Ginaya niya rin yung yung bantay niya. Ito yung banggaan sa ilalim. Fermin at Lina. Hubilia. Downhill again. At ayun na naman si Concepcion. Di ba? Masasabi mo na ngayon na hindi siya ganun kaano sa labas. Kasi lagi siyang nasa loob eh. Ito yung atake ni Hubilia, Vintes, Concepcion, nandun na naman. Ito yung klase ng player na defender ka niya, backsoutin mo na lang siya. Parehas kayong hindi makakuha ng rebound, ganun lang kadali. Kasi pag hindi of a soft backsouts dito, kukuhanan ka nito. Parang itong si Hubilia din ito eh. Pagka nakakita ng regular, normal na backsouts, pag tumalon, lugi ka. Hindi sa unang free throw siya. Ito, madalas mo makita. Coach Chito Victolero. Oho. Nakakalaban mo. Ilang araw lang kalaban namin yan. Umabot kami sa Game 5. Inabid na niya ng Mapua yan si Coach Chito. Oo, napansin ko, ang dami niyang games na nandito siya para supportan yung Mapua.
And tsaka teammate niya rin kasi si Coach Randy before. So, kumbaga tulong-tulong na rin. Sa Honya. Estacio mula sa kanto. Penny Estacio. Penny Estacio, 3. Corner spot para dito kay Estacio. Matik. Medyo tahimik dito si Cuenco sa third quarter natin. Rubilla. Concepcion Ayun na na naman naman. si Concepcion. And Rubilla. Oh, wow. Both teams not letting up. Ayaw bitawan ni Lina at Rubilla ang bola. Ganun ka-importante ang bolang yan. Apat-apat ang nag-aagawan sa bola nun. Ito, panoorin natin. Ito yung atake ni Rubilla. Short, nandun na naman si Concepcion. Nabuhan na ni Bruno pero natabing ni Fermin. Ito. Limang tao ang nag-aagawa sa isang bola. Coming in for Aaron Fermin. Isang bola, 5 tao ang nag-aagawa. Ganun ka-importante ang mga possession dito sa ball game natin ngayon between Mapua and San Beda. May nire-review ang ating mga referee dito. At pag tinignan mo yung stats nung Concepcion, 9 points, 5 rebounds. Yung 5 rebounds na yun, offensive boards lahat. Walang defensive rebound. Tsaka yung 9 points niya, yan yung pinakamataas na puntos niya. Dahil nga sa pagkawala nito ni... Sino to? Yung isa? Bonifacio? Hindi, yung isa, yung shooter din ni Coach Randy. Hernandez. Hindi, yung naglalaro ko. From this season. Oo, Si Recto. si Recto. Si Recto. Wala si Recto ngayon. Correct. Siya ang pumuno sa posisyon ni Recto. Recto so far only playing 4 games dito sa season 100. And nakakasyam na tayo, ha? Pang-9 na ito ng both teams. Oo. Ito, Bacale. Yun naman. 2 points lang daw, sabi ng ating referee. Stepping pa. Balik sa mabuwang lamang. It's just tie. Wala pa nakaka-double digits dito sa San Beda pagdating sa scoring. Sahon has 8 points. Sokoya. Iklianen. And Mapua with a chance to reclaim the lead, but no Cuenco and Escamis on the floor. Si Cuenco nandiyan pala. Nahimik siya dito sa second quarter. Sa first half natin, he has 11. Dito sa third natin, wala pa siyang nasi-shoot. Ito, Bacale. Chico Bacale. Mapua with a 3-point lead. Wow. Estacio. Kailangan rin na tumira. Puno. Ayun naman. And we are tied. Jomel Puno at the buzzer. There is a review. Hindi naman 55% yan kung hindi niya kayang i-shoot yan. Upon review, Jomel Puno at the buzzer. And that right there was his first made field goal of the game. And we are tied at 53, back with the fourth quarter. Pag San Juan Falls attacking.